Simulan natin ang pelikula kay Police Chief Nam na kausap ang kasamahan niyang detective. Pagbaba niya ng taxi ay agad na may sumakay na pasahero. Di pa siya nakakalayo ay namalayan niyang nilaslas na pala ang kanyang leeg ng pasaherong sumalisi sa kanya. Imbis na habulin ang salarin, dumiretso siya sa tinutuluyang apartment upang masilayan ang kanyang anak na babae na si Hijo sa huling pagkakataon. Kinabukasan, nagdala ng cake si Detective Daeyoung sa birthday girl na si Hijo. Pagbaba sa basement ng apartment ay napansin ng detective ang bakas ng dugo kaya naalarma siya. Nang buksan niya ang pinto ay nasindak siya sa nakita. Ang walang malay na batang si Hijo ay yakap-yakap ang bangkay ng kanyang amang si Police Chief Nam habang hinihintay na magising ito upang ipagdiwang nila ang kanyang kaarawan. Matinding dalamhati ang naramdaman ni Detective Daeyoung sa pagkamatay ng kanyang kabady sa trabaho habang si Hijo naman ay nanatiling walang kibo. Di nagtagal ay nahuli ang suspect na si Ki-bum at nilitis. Suspect siya sa 7 kaso ng pagpatay. Absuelto siya sa 6 na kaso dahil walang sapat na ebidensya. Isa sa 6 na napatay ni Ki-bum ay ang ama ni Hijo. Samantalang guilty naman siya sa pagpatay sa kanyang girlfriend dahil may isang informant na nagbigay ng testimonya na nagtuturo sa kanya. Nagdesisyon ang judge na patawan siya ng 15 taon na pagkakabilanggo. Hindi matanggap ng mga pamilya ng mga biktima ang hatol. Galit na galit si Detective Daeyoung na sinugod si Ki-bum. Isinumpa niya sa sarili na pagbabayarin niya ang pumatay sa kanyang kabady. Nagmarka naman sa isip ng batang si Hijo ang mukha ni Ki-bum. Habang ang lahat ay nagluluksa, may isang lalaking nagtatago sa likod na hindi nila napansin. Si Ki-bum lang ang nakakaalam na ang nagkanulo sa kanya ay ang dati niyang malapit na kaibigan na si Min-soo. Parehong baluktot ang hilig ng dalawa lalo na sa mga babae. Noon ay inagaw ni Min-soo ang girlfriend ni Ki-bum. Nang malaman ito ni Ki-bum ay nagdilim ang paningin niya at pinahirapan ang kasintahan hanggang sa mamatay. Binalak ni Ki-bum na maghiganti sa kaibigan, pero naunahan siya nito at naipakulong. Noong mga bata pa sila, lumaki si Ki-bum at Min-soo sa bahay ampunan. May madilim silang ugnayan. Natutuwa sila sa pagpatay ng mga hayop. Habang tumatagal, tao na ang tina-target nila at ginawa na nilang isang malupit na kompetisyon ang pagpatay. Napasama sa mga itinumba nila ang ama ni Hijo dahil isa ito sa mga nag-iimbestiga ng mga krimen na kinasasangkutan nila. Makalipas bunuin ang 15 taon sa kulungan ay nakalaya na si Ki-bum. Ang unang sumalubong sa kanya ay si Detective Daeyoung, na determinadong maibalik siya sa likod ng mga rehas. Malinaw na hindi pa rin nakakalimot ang detective, pero mariing tinatanggi pa rin ni Ki-bum ang kanyang mga krimen. Lumipat ang eksena sa dalagang si Hijo. Madalas ay pinapasyalan niya ang apartment nila. Sa kanyang paglaki, naging maghiliw at matulungin siya sa ibang tao. Sa loob ng maraming taon, palihim niyang binabantayan ng inang nang iwan sa kanya. Magkahalong pagmamahal at puot ang nararamdaman niya rito. Gayunpaman, hindi niya matiis na makitang nahihirapan ang kanyang ina. Kaya naman, ang kanyang stepfather na madalas manakit sa kanyang ina ay nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba sa tuwing nariyan siya. Sa loob ng 15 taon, hindi dinala sa ampunan ang naulilang si Hijo. Sa halip ay nag-aambagan ang mga pulis para suportahan at palakihin siya. Mahal siya ng lahat sa presinto dahil sa kanyang sipag at kabaitan. Balik kay Detective Daeyoung, nagbilin siya sa kanyang mga kabaro na bantayan ng 24 oras ang kilos ng bagong layang si Ki-bum. Samantala nang malaman ni Hijo na nakalaya na si Ki-bum ay sinimulan na niya itong manmanan. Nang makaraos si Ki-bum sa babaeng bayaran ay agad din itong lumabas ng motel at sinamahan ng isang lalaki. Bago sila umalis ay nagpaalam ang lalaki na iihi muna. Mula sa di kalayuan ay di niya akalaing masasaksihan ni Hijo ang pagpatay sa isang lalaking umiihi. Napansin niyang ang paraan ng pagpatay nito ay katulad ng paraan ni Ki-bum. Napagtanto niya na maaaring ito ang pumatay sa kanyang ama bukod kay Ki-bum. Hindi nasiyahan si Min-soo sa ginawa kaya pinatay niya rin ang kasama nitong babaeng bayaran na nasa loob ng kotse. Hindi alam ni Min-soo na nakita ni Hijo ang mga ginawa niyang krimen. Sa tinutuluyang basement apartment ay nahihiwagaan si Hijo kung sino si Min-soo na halos parehas ang paraan ng pagpatay tulad ng ginawa sa kanyang ama. Sa buong buhay niya ay si Ki-bum lang ang alam niyang may kinalaman sa pagpatay sa kanyang ama. Kinabukasan ng umaga ay natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng 2 biktima ni Min-soo. Agad nagsuspecha ang detective na kagagawan ito ni Ki-bum.
Gayunpaman, tiniyak ng kanyang team na walang pagkakataon si Ki-bum na gawin ang pagpaslang dahil buong gabi nila itong binantayan sa motel. Hindi kumbinsido si Detective Daeyoung kaya ipinatawag niya ang sospek para sumailalim sa interogasyon. Nairita ang detective sa kayabangan ni Ki-bum habang tinatanong. Kahit pa malapit si Ki-bum sa pinangyarihan ng krimen ay wala silang matibay na ebidensya na nag-uugnay dito. Sa huli ay napikon ang detective kaya sinipa niya si Ki-bum tapos ay pinauwi na rin. Habang palabas na ng presinto ay nabangga ni Ki-bum si Hee-ju. Hindi niya kilala ang dalaga at wala siyang kamalay-malay na matagal na pala siyang pinagpaplanuhang patayin nito. Matagal nang pinapanood ni Hee-ju ang pagdurusa ng ina sa stepfather niya hanggang sa hindi na niya ito matiis. Sa gabi ring iyon ay tuluyan na niyang pinatahimik ang stepfather sa pamamagitan ng pagpukpok ng bato sa ulo nito. Kinaladkad niya ang bangkay sa parke sa pag-asang si Ki-bum ang pagbintangan sa pagpatay dahil ginaya niya ang estilo nito. Kinaumagahan habang nagja-jogging ay napahinto si Ki-bum sa kumpulan ng mga tao. Napansin niyang may taong gustong isabit siya sa krimen. Di nagtagal ay naramdaman niyang nasa paligid lang ang taong iyon. Nang malaman niya ang tinataguan nito ay nagsimula ang tensyonadong habulan. Sa kabila ng haba ng binti ni Ki-bum kaysa kay Hee-ju ay hindi niya ito naabutan hanggang sa tuluyan ng maglaho ang dalaga. Ang pakay pala ni Hee-ju ay subukan ang kanyang bilis upang mas mapabuti ang kanyang paghihiganti. Isang serye ng pagpatay ang lumitaw na may mga paraang sadyang katulad kay Ki-bum pero ang pulisya ay hindi makahanap ng matibay na ebidensyang nag-uugnay dito sa mga krimen. Sa apartment ni Ki-bum ng gabing iyon ay tahimik na pumasok si Min-soo upang unahan niya ang dating kaibigan bago pa siya maunahang mapatay nito. Nang maramdaman ni Ki-bum na may tao sa labas ay pinatay niya ang kanyang cellphone at hinanda ang sarili sa loob ng CR. Nagpakiramdaman at nagtagisan sila ng galing ng walang imik. Mas mabilis si Ki-bum na kabisado ang galaw ng dating kaibigan. Ngunit biglang sumulpot ang detective. Nagsabi ito na gusto niya lang siguraduhin na walang gagawing krimen si Ki-bum sa gabing iyon. Habang nakatitig siya kay Ki-bum ay naramdaman niyang may iba pang nakamasid sa kanya at may mali sa sitwasyon. Nang harapin niya ito ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Gaya ng dati, pinagmamasdan ni Hee-ju ang bahay ng ina mula sa kabilang gusali. Dahil sa kakaibang katahimikan, pinuntahan niya ito at laking gulat nang makitang nagpakamatay ang ina dahil sa pagpanaw ng asawa. Isang gabi, kinumpronta ni Detective Daeyoung si Ki-bum habang kumakain ito ng ramen. Binuhusan ng detective ng maraming sili ang pagkain niya. Pero kalmado lang itong kumain at lalo pang nang asar. Nagsabi si Ki-bum na kundi dahil sa kabady niya ay matagal na siyang patay. Dahil hindi makulong-kulong si Ki-bum ay lalong nagngit-ngit sa galit ang detective at binalak na ilagay ang batas sa kanyang mga kamay. Pero pinigilan siya ng kasamahang pulis. Balik kay Hee-ju, matapos niyang suriin ang mga lumang kaso ay napagtanto niyang may isa pang salarin bukod kay Ki-bum. Magkatulad ang estilo ng dalawa, ang isa ay nananaksak, ang isa naman ay nanglalaslas. Nalaman ni Hee-ju mula sa records ng presinto na ang lalaking si Min-soo mismo ang nagsumbong sa dating kaibigan na si Ki-bum para ipakulong siya. Napagtanto ng dalaga na pinatay ni Min-soo ang unang 3 biktima at ibintang ito kay Ki-bum. Samantala, bumili si Hee-ju ng kadena ng aso at nagpa-deliver ng ilang case ng bote na walang laman sa bahay ni Min-soo. Pag-uwi ni Min-soo, nadatnan niyang madilim at puno ng basag na bubog ang sahig. Gamit ang kanyang talino, madaling napatay ni Hee-ju ang kriminal na mabilis maglaslas ng leeg. Dinala ni Hee-ju ang bangkay ni Min-soo sa mismong kama ni Ki-bum. Paghiga ni Ki-bum ay nagulat siya. Ang bangkay ng kanyang dating kaibigan at kaaway ang nasa ilalim ng kumot, may kadena sa leeg, at tadtad ng hiwa ang mukha. Biglang sumulpot si Hee-ju at sinakal si Ki-bum ng kadena para mawalan ito ng malay. Ang plano ni Hee-ju ay palabasing pinatay ni Ki-bum ang kanyang kaaway tapos ay itatawag sa pulis. Gayunpaman, nagising agad si Ki-bum bago pa siya mahuli. Pagdating ng mga pulis ay wala na si Ki-bum at tanging sariwang dugo na lang ang naiwan sa kama. Dahil sariwa pa ang dugo, iniutos ni Detective Daeyoung na i-lockdown ang motel at halughugin ang lahat ng kwarto. Desidido ang mga pulis na mahanap siya, pero isang panibagong krimen ang bumulaga sa kanila. Isang dugo ang lalaki at babae ang natagpuan nila sa bathtub. Buhay pa ang mga ito kaya agad isinakay sa ambulansya. Takot na takot ang babae nang magkamalay.
Napagkamala ng medic na nasa state of shock pa ang babae. Ang hindi niya alam ay lihim na binabantaan ni Ki-bum ang babae na manahimik. Dahil sa taktikang ito, madaling nalusutan ni Ki-bum ang mga pulis sa hotel. Upang walang matirang testigo sa krimen, pinatay ni Ki-bum ang medic at babaeng kasama niya. Habang iniisip ng detective kung paano sila natakasan ni Ki-bum, nakita niya ang bangkay ng tunay na may-ari ng kwarto sa ilalim ng kama. Akala ni Hee-joo ay tapos na ang lahat dahil wanted na si Ki-bum, pero laking gulat niya sa balita. Napatunayan na hindi si Ki-bum ang pumatay dahil sa kanyang mga alibay. Patay na rin ang mga paramedic na saksi sana laban sa kanya. Galit na galit ang chief of police sa mga tauhan na binibintang ang krimen kay Ki-bum ngunit wala silang may pakitang ebidensya na magtuturo sa kanya. Dahil dito, mas naging porsigido si Hee-joo na pagbayarin ng malapalos na kriminal. Sa kabilang banda, nagpunta si Ki-bum sa internet shop para alamin kung sino ang umatake at nag-set up sa kanya. Nadiskubre niya na ang babaeng nagpakamatay ay asawa ng bagong biktimang napatay at naging asawa din ni Police Chief Nam na napatay niya 15 taon na ang nakalilipas. Napagtanto ni Ki-bum na ang anak nitong dalaga ang umatake sa kanya base sa edad at tangkad nito. Tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang revelasyong iyon. Habang sinusuri niya ang koneksyon ni Hee-joo ay nakuha ng kanyang paninigarilyo ang atensyon ng ibang customer. Mukhang alam ng may-ari ng internet shop na hindi dapat biruin si Ki-bum kaya umiwas siya sa gulo. Ngunit nang maalala niya ang wanted na nasa poster, napansin niyang kamukha ito ni Ki-bum. Nakaramdam ang may-ari na may mali at tahimik na tumawag ng pulis. Nagmadali si Detective Dae-young kasama ang isang pulis sa lugar, pero wala na roon si Ki-bum. Ang tanging naiwan ay upos ng sigarilyo at nakabukas na computer. Matapos suriin ang init ng upos, kinumpirma ng detective na nasa loob pa si Ki-bum. Agad na bumunot ng baril ang detective at pinadikit ang lahat sa dingding. Masusi siyang naghanap, ngunit habang nagtatago sa likod ay sumalakay si Ki-bum. Nagkaroon ng labanan sa loob pero mabilis na umiwas si Ki-bum sa detective at tumakbo ng mabilis palabas. Sinalubong niya ang bagitong pulis at sinaksak ito sa tiyan bago tumakas gamit ang sinasakyan nitong kotse. Nilapatan niya ng paunang lunas ang pulis upang hindi ito mamatay. Inalarma ng detective ang kapulisan at mga traffic enforcer sa pagtakas ni Ki-bum. Sa kabila ng pagsisikap ng mga otoridad ay nakalusot ang salarin. Dahil kasama niya ang pulis na sugatan. Kampante siyang nakapasok sa presinto nang hindi napapansin ng mga gwardya. Ang pakay ni Ki-bum doon ay hanapin ang address ni Hee-joo. Nagkataon namang nandoon pa si Hee-joo na nakita ang pagpuslit niya sa loob ng presinto. Sa halip na magbabala sa ibang pulis, nanahimik na lang si Hee-joo dahil alam niya na ang pagdakip kay Ki-bum ngayon ay hindi sapat para makulong ito ng habang buhay. Inihanda niya ang kanyang huling plano. Inaasahan niyang makukuha ni Ki-bum ang impormasyon tungkol sa kanya sa naka-duty na bagitong pulis. Hindi siya nagkamali dahil madaling nalinlang ni Ki-bum ang naka-duty na pulis at nakuha ang address niya. Lumabas ang kriminal ng presinto na para bang walang nangyari at dumiretso sa tinutuluyang apartment ni Hee-joo. Ang hindi niya alam ay inaabangan na siya ng dalaga upang pagbayaran ang ginawa niyang pagpatay sa ama ni Hee-joo at sa iba pang mga biktima. Di nagtagal ay bumaba si Ki-bum sa apartment at tinungo ang pintuan. Nang pindutin niya ang doorbell ay namatay ang ilaw at inatake siya ng dalaga mula sa likuran. Nasaksak ni Hee-joo ang kriminal sa binti habang siya naman ay nasaksak sa braso. Naramdaman ng dalaga ang takot na naranasan ng kanyang ama nang saksakin ito noon. At mula sa mga salita ni Ki-bum, nakumpirma niyang ito nga ang pumatay sa kanyang ama. Sa tindi ng galit ay hinedbat ni Hee-joo si Ki-bum at tumakbo palabas. Samantala sa presinto, sinabihan ng opisyal ang nalinlang na bagitong pulis na dedo siya kapag may nangyaring masama kay Hee-joo. Tapos ay sumugod ang buong puwersa nila sa apartment ng dalaga. Balik sa dalawa, hinabol ni Ki-bum si Hee-joo at hindi niya hinayaang mawala sa kanyang paningin ang dalaga. Walang humpay niya itong hinabol. Nakapagtataka na imbis na tumakbo si Hee-joo sa mataong lugar ay pinili niyang magtungo sa masukal na bundok. Maya-maya pa ay naabutan siya ni Ki-bum na nagsabing pagbabayaran ni Hee-joo ang mga krimeng ginawa niya. Tinanong siya ng dalaga kung bayad na ba siya sa kanyang mga ginawang krimen. Tapos ay nagawang masaksak muli ni Hee-joo si Ki-bum sa binti at saka tumakbo palayo. Agad niyang pinaalam kay Detective Dae-young ang kinaroroonan niya kaya nag-U-turn ang kapulisan.
Dahil dito, muling nahuli ni Ki-bum ang dalaga. Gayunpaman, nagpigil si Ki-bum. Ayaw niyang pasanin ng isa pang pagpatay, lalo na ng isang dalaga na mga pulis ang nagpalaki. Gusto niyang ipakita sa pulisya na nagpalaki sila ng isang mamamatay taong katulad niya. Nang mabatid ni Hee-jo ang kanyang pinaplano, muli siyang kumawala at tumuloy sa isang lugar na may duyan. Dinatnan siya ni Ki-bum na kalmadong nagduduyan ng nakatayo. Tinanggal niya ang kanyang bandana at sadyang inihagis ito sa harap ni Ki-bum at sinabing pakibigay iyon kay Detective Dae-young. Sa puntong ito ay inakala ni Ki-bum na nababaliw na si Hee-jo. Hindi niya mawari kung bakit may suot na sinturon ng aso ang dalaga. Napansin ni Ki-bum na pabilis ng pabilis ang pagduyan ni Hee-jo, pataas ng pataas. Sa pagkalito, hindi pa rin naintindihan ni Ki-bum ang nangyayari hanggang sa lumakas ang tunog ng mga papalapit na sirena galing sa sasakyan ng mga pulis. Nagsabi si Hee-jo na naging mamamatay tao siya dahil kay Ki-bum. Doon mabilis na sinabit ni Hee-jo sa kanyang leeg ang kadena ng aso. Maluhaluhan niyang binanggit na tapos na ang misyon niya. Si Ki-bum ang pumatay sa lahat, kasama siya sabay bitaw sa duyan dahilan upang mabali ang leeg ni Hee-jo at tuluyan ng manahimik. Natigilan si Ki-bum, hindi makapaniwalang isinakripisyo ni Hee-jo ang kanyang buhay upang madiin siya. Hindi nagtagal ay dumating ang kapulisan. At dahil sa nakakangilabot na eksenang tumambad sa kanila, wala nang lusot si Ki-bum para itanggi ang krimen. Galit na galit ang buong kapulisan na nagpalaki kay Hee-jo. Lahat sila ay nagdalamhati sa nangyari sa tinuring nilang anak sa mahabang panahon. Hindi nakatiis si Detective Dae-young na inatake ang kriminal. Sa huling eksena, nilitis ang kaso ni Ki-bum. Hinatulan siya ng korte na guilty sa 7 bilang ng pagpatay at 1 tangkang pagpatay. Ipinataw ng korte ang pinakamataas na parusang kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Sa wakas ay nakuha na ng mga biktima ang hustisya. Habang patungo ang detective sa apartment ni Hee-jo, naalala niya ang sinabi nito na nagwawagi lamang ang kasamaan kapag hindi kumilos ang isang mabuting tao at pinili na lang na manahimik.